A day in my life as an education student who loves to learn, live, and inspire. Shikay na at dadalhin ko kayo sa aking journey. It's a great day to live and what a privilege to be alive. This is the part 4 of our Bicol trip, Bisaya edition. Lunchtime na nga ni ng mga time na ini, kaginapang-gusla na kami kaya ari kami sa Socorros nag-lunch. Dre banda sa Sumlang Lake. Gusto gali nindo magsuyod guys, ikusinda ning 100 pesos nga entrance fee. Tapos may mga activities naman nga pwede ubrahon diri mismo sa suyod. Honest reaction guys, nakapila ako ka-flip ng enda menu kasi grabe talaga pagkamahal. Order namon, ikaw kami pansit, laing, tapos pork chop. Sayang kay waya kami Bicol Express. Kay imugid talaga itong ginaasam-asama namon. Pero buti na lang nakatilaw man kami ng last day. Bet na bet ko yung mango graham shake nila guys. Must try ito. Pero kung practical ang pag-uusapan abi, bukod ka advisable nga magkaon dere kay kamahal ng indining pricing. If budget friendly nga restaurant atong ginalibod mo, hay tanggalan na ang Socorros sa listahan. Hindi mo pagsiro ko sa indining menu na ngayagid ako iya kay ang indining pricing hay pang isang buwan ko na nga allowance. But I must say din nga manamit gidman ang ida mga pagkaon didto. Bukod lang talaga siya student friendly. Siguro mga pag sa future, if afford na nato ng mga chad-in na pwede pa kag kung may trabaho na talaga na permanent. So pan siguro nga reason kung base mahalang in the entrance fee kasi grabe din yung view, ang ganda. Natatanaw ko nga ni ining Mount Mayon, hay daw gusto ko na lang mag-asawa ng taga Bicol para dire na lang ako mag-star forever. Uy, ayo gani dire guys, kaayo ng view tapos presko ang hangin. Pansamantalang mong makakalimutan ang imo problema pag-ari ikaw dire. Dahil pare-pareho nga kami mga student here, sobrang dali naming ma-pressure sa deadlines, sa grade. Minsan sa future din, pero minsan kailangan man namon syempre mag-pause kag i-appreciate atong mga simple moments kasama ng mga people na nagpapasaya man sa aton. Guys, hindi puro akads at achievements ang buhay, mahalaga rin ang pahinga, yung friendship, at yung pagiging grateful sa mga simpleng biyaya na binibigay sa atin araw-araw. Thank you so much Lord for the gift of life and for the genuine friendship. Katapos naman mag-lunch, biyahe naman liwat kami, pakadto naman sa famous 7-Eleven na makikita dire sa Bicol. Dire na nga na itong makikita itong mga famous POV nga nagpaalam ka abi sa imo mama or sa imo ning papa nga mapa 7-Eleven ka, pero dire ang 7-Eleven nga kadtuan mo. Diba, kautak lang gid talaga iyan ng mga babayi. Kaya man gani kami dire nagdugay guys. Igo lang ako binakay. Kag imoning maayo dire. Mga simpleng sandali lang ng moment. Pero may magagandang mga alaala. Babaunon ko talaga kasama ng adtong whisper nga gimbakay ko. Tapos adtuhay ang next stop namon ang Huyup-Huyupan Cave. Pero bago kami makaabot dito, kailangan anay namon magbaktas ng pagkahaba-haba. Bukon ready ang hills ni Gloria Ann. Isa nga ni ini sa pinakamaayong nga kadtuan sa Bicol, ang Huyup-Huyupan Cave. Ay 100 pesos nga ni atong environmental fee kag isa na nga tour guide. Bago magsimula, kailangan nakasuksok na ang amon safety hat. Tapos iguman short briefing kung anong mga dapat gawin at mga hindi dapat gawin. Para sa akin isa siya sa pinakakakaibang lugar. Ang pangalan nga ni daw ay Huyup-Huyupan kasi nagmula siya sa salitang Bicol na huyop na nangangulugang hininga o ihip ng hangin. Malamig nga ni dire sa suyod ng kuweba kag kilala man ini siya dahil sa mga kakaibang rock formations at sa mahalagang papel nito bilang bahagi ng likas na yaman ng Albay. Tapos habang gapanaw kami sa loob ng kuweba guys, hindi ko talaga maiwasang mamangha kasi paano siya nabuo yung mga bato nga ini sa napakahabang panahon. Like napaisip ako kung gaano kayaman talaga yung kasaysayan at kalikasan mismo ng ating bansa. Wag lang talaga yung mga crocodiles, minus lang talaga sila. Anyway, kaastig lang kung gaano karaming bagay ang maaari nating matutunan sa mga lugar na madalas nating hindi napapansin. Yung mga bato dito sa kuweba, hindi siya nabuo ng isang araw lang. Agi siya sa mahabang proseso, tapos naging kahanga-hanga ang naging anyo niya pagkatapos. Sad man kita ito bilang mga tao, minsan maaaring mabagal yung pag-unlad mo
Marami kang pang kakaining bigas, sabi nga ni ng mga nakakatanda sa aton. Pero bawat pagsisikap, bawat pagkakamali, kag mga karanasan sa buhay naton hay igugid talaga ning growth. Kaya sa tamang panahon, patuloy na magtsatsaga lang talaga dahil makakamit man naton ang aton ning mga pangarap. According to Ecclesiastes chapter 3 verse 11, He has made everything beautiful in its time. Kaya naman, chill ka lang muna ha. Huwag mapapagod sa paghihintay. Hiraya, manawari, kag padayon. Yun lang. Thanks for spending a day with me. Until next time, keep learning and keep growing. Bye!